Isa ang Honda Dio sa mga pinangarap ng mga batang 80s at 90s noon na scooter. Pero kung ganito na yung condition niya, mas pipiliin nyo pa ba siyang buhayin o dadalhin na lang sa junk shop? May isa nga pala akong follower na nag-offer sa akin ng Honda Dio niya. At dahil palagi niyang napapanood yung binubuo kong napabayaan ng motor na pagdesisyonan niya na sa akin na lang i-offer yung Honda Dio to niya. At dahil gusto ko rin makapag-project bike ng ganitong unit, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, pinuntahan ko na rin agad at chinek. Siguradong mapapalaban ako dito dahil nung chinek ko yung unit, halos lahat ng pesa, literal na palitin na talaga. Pero dahil gusto ko rin talaga makatesting ng ganitong unit, hindi na ako nagpatumpik-tumpik, inuwi ko na rin agad, kaya diretso na agad to sa garahe. Magsisimula sana ako magbaklas ng upuan, kaya lang nung napansin ko wala nang tornilyo, quick release na lang. At dito nga pala ako lalong mas natulala dahil sa kondisyon ng makina, mukhang napabayaan na literal. Kaya para malaman kung ano pang pyesa yung papalitan, hinugot ko na rin agad yung block. Paghugot ko ng block, naka-smile na kaagad, puro kalawang. Pero hindi pa pala yun yung main event, meron pang mas malupit na problema. Dahil yung connecting rod niya, tsaka yung bearing ng pin, parehas kinakalawang na. Siguradong mapapakamo talaga ako ng ulo sa gastos. Bali kapag nagbubuo nga pala ako, ganito yung una kong ginagawa, tinatanggalan ko muna ng lahat ng kaha para mailista ko na habang maaga yung mga pyesang dapat bilhin para hindi tayo magaul sa oras. Sa condition nga pala ng Dio na to, malabo talagang mapa-start ko ngayong araw. Kaya ang naging plano ko for today's video, aalamin ko muna lahat ng mga pyesang dapat mapalitan. Pero mukhang hindi na kailangan kasi dapat talaga palitan na lahat. At sa lahat ng naging project bike ko, siguradong dito ako talaga maghihirap. Dahil yung pyesa nito, literal na hindi basta-basta, hindi mo basta-basta mahanap. Kahit may pambili ka, minsan wala kang mabibili dahil bibihira lang nagbebenta. Pero syempre, kagaya ng mga unang project bike natin, hindi natin to titigilan. Gagawin natin lahat ng makakaya natin para mapapogi ulito. Kaya kung may kakilala kayo nagbebenta, lalo sa mga kaha nito, pwede nyo ako sabihan para mas mapabilis yung pagbubuo natin. Dahil sa mga kaha nito, literal na wala tayong papakinabangan dahil kundi alambre, puro masilya na inabot. Pero napakasarap sa pakiramdam nito, lalo kapag natapos na natin. Pero sa ngayon, hindi pa ako pwedeng magsaya dahil puro issue muna yung aalamin ko ngayong araw. Medyo naging pahirap nga pala yung pagbabaklas ko nitong footboard dahil puro alambre nga. Gumamit nga pala ako ng plies para matanggal ko yan lahat. Noong mga panahon nga pala na nilabas tong motor na to, sigurado hindi pa ako marunong magmotor dahil ilang taon pa lang ako. Kaya hindi na ako mag-e-expect sa ganitong katandang motor na meron pa tayong mapapakinabangan. At ito nga pala yung pangalawang issue na kumaway sa akin. Yung gas tank niya kasi punong-puno na ng kalawang. Sa puntong to, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula sa mga issue nito. Pero syempre, tinuloy-tuloy ko lang para may idea na rin ako kung ano yung mga kailangan palitan. At pagbukas ko nga pala ng kaha dito sa may bandang harapan, medyo nagulat din ako dahil karamihan sa mga parts dito puro bulok na. Sana lang panlabas lang, madaan pa sa liha dahil plano ko pa sana tong pinturahan ng bago. Medyo mas mahihirapan kasi ako kapag literal na kinain na ng kalawang yung buong chassis. May iba't ibang kalat na rin tong naipon dito sa may bandang ilalim. At pagdating nga pala sa wiring nito, malapit nang pumunta sa pagiging spaghetti. Kaya medyo sumasakit yung ulo ko ng very light. Yung mga ganong pyesa kasi mahirap na talaga hanapan ng brand new lalo sa ganitong unit. Kaya habang nagbabaklas ako ng kaha, medyo napapadasal na sana wag na dumagdag na malalang issue. Dahil hindi lahat available yung pyesa nito lalo sa mga brand new part. Kaya tinuloy-tuloy ko lang yung pagbabaklas ng mga pyesa nito hanggat sa matanggal ko na lahat ng pyesang nakakabit. Tapos saka ako na iisa-isahin kung saan ako pwedeng makabili sa bawat pyesa. Sa mga ganitong klaseng scooter nga pala, literal na talagang bihira ka makakita sa kalsada. Kaya kapag nakakita ka ng ganito, medyo mapapalingon ka talaga. Lalo na kapag nakamakina. Kaya kung sakaling hindi natin maremedyohan yung makina nito, ang plano ko sana, diretso upgrade na. 50cc lang kasi yung original na displacement nito, pero plano ko sanang gawing 90cc. For safety purposes na rin, lalo kapag ka-overtake ka, hindi ka mangangamba na mabitin ka sa takbuhan. At gas tank na nga pala yung sunod kong babaklasin. Okay na sana yung panlabas na itsura na medyo may kalawang. Ang problema, pati sa loob, punong-puno rin. Kaya siguro may isang followers na nag-comment sa akin nung nakaraan. Ang sabi niya kasi, dito talaga ako mapapalaban dahil mahirap nga raw talaga hanapan ng pesa. At after 3 years nga pala, sa wakas, nabaklas na rin natin yung buong harness. At ito nga palang cover sa ilalim, siguradong hindi na mapapakinabangan dahil sa loob tsaka sa labas, puro bulok na. At pati nga rin pala yung mga brake lever nito, hindi rin nakawala sa issue dahil parehas, puro balok to. Mukhang sa kaliwat kanan na side, parehas sumemplang na. At pagbabaklas na nga pala ng makina, yung sunod kong gagawin ngayon. Dahil panigurado, baka pati yung sigunyal, may tama na rin dahil sa connecting rod, kinakalawang na. Dahil medyo matagal na raw to nakatambak pero nasa loob naman ng bahay. Kaso ang problema, mukhang yung ibang parts, lahat nakahoy na. At tinatanggal ko na nga pala yung tornilyuhan itong engine support. Ito na
lang kasi yung kailangan hugutin para matanggal na natin tong makina. Kaya nung natanggal ko na, sa wakas mahuhugot na rin natin to. Medyo maliit lang tong motor na to kaya hindi ako masyadong nahirapan sa pagbabaklas. At sunod ko na nga palang tatanggalin ay yung gulong naman. At nilalapat ko muna yung socket sa tornilyo yung tatanggalin ko dahil puro kalawang na kasi to. Sigurado isang pagkakamali, bibilog to. Medyo makunat na rin tanggalan ng tornilyo kasi kumapit na sa ehe. Kaya kailangan talagang sure ball pag pinasok mo yung pantanggal mo ng mga tornilyo, iwas kamot ulo. At gulong naman sa harapan, yung sunod na tatanggalin ko. Ang plano ko nga pala rito, hindi na drum brake, yung brake system dito sa harapan, papalitan ko na ng disc brake. Hindi kasi pwedeng puro upgrade ng makina, dapat mag-upgrade din tayo ng preno. At dahil nga medyo luma na rin tong motor na to, yung brake shoe niya, kusa na rin natatanggal. At front shock nga pala yung sunod kong tatanggalin ngayon. Ang plano ko rin dito, mag-upgrade tayo. Dahil masyado nang mahaba yung naging serbisyo nito, simula 2002 hanggang ngayon 2024. Stock shock pa rin kasi nakakabit dito. Baling ginawa ko nga pala rito, pinukpok ko lang na martilyo dito sa may bandang taas, tapos kusa na nahuhulog yung shock. At ito nga pala, isa sa nagpasakit sa ulo ko ngayon dahil ayaw matanggal ng tornilyohan ng susi. Kaya syempre, ang diskarte, binabaran muna natin ang lubricant, saka natin pupersahin yan. At makalipas lang ilang minuto, pinukpok ko lang ng konti, saka ako pinwersa, buti natanggal din naman. At ito nga palang shock sa likod, yung pinakahuling tatanggalin ko, medyo nakakagulat din to dahil stock din yung nakakabit. So yun na nga, ito na nga pala yung mga nagawa natin ngayong hapon. So nahiwalay na nga natin tong makina at tong chassis. So kung napapansin nyo kanina, napakarami talaga nitong issue. Sigurado mapapalaban tayo rito, pero sana magawa natin ng paraan para matapos din natin to. So ang pinaka major na issue na napansin ko rito, itong kanyang makina mismo, no? Yung connecting rod, kung nakikita nyo, medyo makalawang na, tsaka medyo malakas na yung kalog ng ano niya, ng connecting rod. Tapos yung salpakan ng stud bolt, ayan, medyo pingas na rin siya. So ito, try natin tong paggawa ng paraan para maayos natin to. Tapos yung plano ko rito, lilinisin muna natin tong makina, tapos saka natin paghihiwalay niyan yung mga laman loob niyan, tsaka tong chassis. Tatanggalin muna natin yung kalawang, liliyahin natin, tapos i-repaint natin, then lilinisin na rin natin yan. So pansamantala, dito muna nagtatapos ang video natin kasi mahaba-habang trabaho pa to. So sana kayanin din natin na maayos to, and kita-kits sa susunod na episode. Yun lang, ride safe palagi. Alright.